Isang mapagpalang Biyernes Santo ng umaga mga kapatid ko kay Kristo mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes Santo ay matatagpuan sa Mateo 16, 18 hanggang 19. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Salamat, Panginoon. Sa araw na ito ay aming gunitain ang pagtubos mo dito sa amin, dito sa sanlibutan. Nung ikaw ay nagkatawang tao, O Diyos, nagturo hanggang dumating sa panahong ikaw ay ipinako sa krus upang kami tubusin sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong dugo na siyang naghugas sa aming mga sala. At sa umagang ito, Diyos, patuloy naming naalala ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin, pagalingin, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng kalakas, manumbalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Panginoong Diyos, sa umagang ito, amin din naalala ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay hanggang sa ngayon dahil kailangan nilang magkaroon ng suporta para sa kanilang pamilya. Ingatan mo sila, Panginoon, at ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman. Gayon po, Diyos, ang panahon ngayon ay nagkaroon na ng state of calamity dahil sa isang virus na narito sa aming bansa. Panginoong Diyos, ilayo mo po ang mga virus na ito sa iyong mga anak upang ito, Diyos, ay maging maayos ang aming paglilingkod sa inyo na walang kinakakatakutan, walang karamdaman, Panginoon. Pero kami nagtitiwala, O Diyos, at nanampalataya na kami iyong lukuban ng iyong banal na Espiritu upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng proteksyon para sa mga viruses na iyon, Panginoon. Lord, bigyan niyo po ang aming mga leaders ng karunungan upang masawata ang virus na ito. Naway maging maayos ang kanilang pagbibigay serbisyo sa mga taong na nangailangan ng protection. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Nakita ni Jesucristo na pagkaalis niya dito sa lupa, mangangailangan ang kanyang bayan ng isang samahang magpapanatili sa kanilang pagkakaisa sa iisang katawan. Ito rin ay magbibigay ng pakikisama at pagtuturong Kristiyano at magpapatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao dito sa mundo. Dahil sa layuning ito, itinatag niya ang kanyang iglesia sa patibayan o pundasyon ng mga apostol at mga propeta
na siya mismo ang Pangulong Batong panulok nito. Si Kristo ang nagtatag ng iglesia ayon sa 1 Corinto 3:11. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Hesukristo, mga kaibigan. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga banal sa Korinto ang tungkulin ng mga misyonero sa pagtayo ng kaharian ng Diyos. Itinuturo niya na ang kanilang mga kongregasyon ay lugar kung saan makakatahan ang Espiritu at ipinayo sa kanila na huwag isipin na ang ilang tao ay mas mahusay kaysa iba. Nakita ni Jesucristo na pagkaalis niya dito sa lupa, nangangailangan ang kanyang bayan ng isang samahang magpapanatili sa kanyang pagkakaisa sa iisang katawan. Ito rin ay magbibigay ng pakikisama at pagtuturong Kristiyano at magpapatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng tao dito sa mundo. Dahil sa layuning ito, itinatag niya ang kanyang iglesia sa patibayan o pundasyon ng mga apostol at mga propeta na siya mismo ang Pangulong Batong panulok nito. Si Kristo ang nagtatag ng iglesia ayon sa 1 Corinto 3:11. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat. Dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. Ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga banal na sa Korinto ang tungkulin ng mga misyonero sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Itinuro niya na ang kanilang mga kongregasyon ay lugar kung saan makatatahan ang Espiritu at ipinayo sa kanila na huwag isipin na ang ilang tao ay mas mahusay kaysa iba. Ang iglesia ay binubuo ng mga tinawag mula sa sanglibutan upang maging bayan ng Diyos ayon sa Tito 2:11-15. Sapagkat ang biyaya ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan ay inihayag na sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin, mga kaibigan, na talikuran ang kasamaan at makamundong pagnanasa. At ayon naman sa 1 Pedro 2:9-11, noon, hindi kayo kinaawaan ng Diyos. Tanda natin, mga kaibigan. Noon, hindi tayo kinaawaan ng Diyos. Pero ngayon, mga kaibigan, dahil tinanggap na natin si Kristo, kinaawaan na niya tayo. Mga minamahal, mga dayuhan kayong nakikitira lang dito sa mundo. Kaya nakikiusap ako na talikuran ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte, mga kaibigan. Ngunit iisa pa ring katawan.
Gaano din sa ating mga pananampalataya na siyang katawan ni Kristo. Tayong lahat, Hudyo man o hindi, alipin o malaya, ay nabautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. At iisang Espiritu rin ang tinanggap nating lahat. Kung puro mata, mga kaibigan, kung puro mata na lamang ang buong katawan, paano ito makakarinig? Di ba? Kung puro tainga lamang ang buong katawan, paano ito makakaamoy? Kaya, kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang na sa pamilya ng Diyos. Tayong mga mananampalataya, mga kaibigan, tayong mga mananampalataya, ay katulad ng isang gusali na ang mga haligi ay ang mga apostol at mga propeta. At ang pundasyon nito ay si Jesucristo. Di ba? Pundasyon natin ay si Jesucristo. Sabi sa Efeso 5, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop niyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na ulo ng iglesia na kanyang katawan, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nanatili sa lahat. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, mga tagapagturo. No? Ang iba naman ay mga propeta, ang iba'y ibanghilista, at ang iba'y mga pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Ang iglesia hanggang makamtan natin ng isang pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Jesucristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian. Sa pamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Sa pamagitan niya, ang mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasulatan o kasukasuhan ay magiging isang katawan. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin, ang bawat bahagi ng buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamagitan ng pag-ibig. Kaya't ang mga tumanggap sa sinasabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon, nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming napakinggan ngayong Biyernes Santo. Salamat sa buhay mo, O Diyos, na siyang nag-alay upang kami ay tubusin mula sa kasalanan.
Panginoong Diyos, amin muling isinelebrate o ginugunita ang iyong pagtubos ninyo sa amin doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong dugo na naghugas sa aming mga kasalanan at ginawa mo kaming mga banal, mga tagasunod mo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, kami po ay nananalangin na ingatan mo po ang bawat isa, ang bawat mga anak mo, O Diyos, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang nakikinig sa umagang ito, ang nakikinig ng iyong mga salita. Patuloy mo po silang pagpalain, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, maging ang buong nilang sambahayan, Panginoon. Ngayon, Panginoon, ang araw na ito ay amin pong meron kaming mga pananambahan upang i-celebrate ang the 7 last word, Panginoon. Lahat ng iglesia ngayon ay naginugunita ang iyong kamatayan, Panginoon. At ingatan mo po dahil sa sobrang init, Panginoon, marami po ang hindi makakatiis, maaaring mahimatay. Lord, tulungan mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan sa loob ng iyong iglesia. Maraming salamat at sa iyo namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.